Mga kabayan, nakakagulat na pagsisiwalat ng National Police Commission o NAPOLCOM na mayroong dalawang grupo ang nagsusubok na lumapit sa kanila hinggil sa ginagawang investigasyon sa mga nawawalang sabongero. Ayon kay Commissioner Rafael Calinisan, Vice Chair at Executive Officer ng NAPOLCOM, isang grupo ang tumawag sa taong malapit sa kanya habang nagpadala naman ng text message mismo sa kanya ang isa pang grupo. Sa isang interview, sinabi ni Calinisan na tinangka umano siyang bayaran ng malaking halaga at gusto pa siyang gawing abogado ng grupong ito para linisin ang pangalan ng isang mataas na tao at dating opisyal ng gobyerno na dinadawit sa kaso ng missing sabongero. Ayokong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. May isang linggo ko nang dinidibdib to. Nung nag-file si Totoy sa amin nung Lunes, totoo lang, pinag-iisipan kong sabihin na noon eh. Pero after 1 week, di ko matiis eh. I think it's my obligation to tell the people na ganito ngayon nangyayari for utmost transparency. Pero yun, with also the reassurance to the Filipino people na wag po kayong mag-alala, hindi po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. So kung kinakailangan absueltuhin yung mga pulis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito, to the point of them being dismissed from the service, then so be it. Dagdag pa ni Calinisan na nainsulto siya sa pagtatangkang bayaran ng grupong ito. Aniya hindi siya nasisilaw sa pera at hindi rin natatakot kahit gaano pa ka-powerful at kapangyarihan ang nasabing grupo. Totoo, nababother ako. Kasi meron kang kasibihan eh, very brave yung paglapit nung dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako. Kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan, at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Bagamat walang binanggit na pangalan itong si NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan, malinaw na isang mataas na pulis opisyal ang kanyang tinutukoy base na rin sa kanyang mga pahayag. Yung sinasabi niyo pangalawang grupo, parang ang point is trying to divert kasi parang pinapangunahan na po na yung baka possible involvement ditong former local government executive kanyo. Tama po yun. So ang dinidikdik po niya isang particular na pulis na kasama rin naman sa iniimbestigahan, pero ang motibo iba. Hindi para idiin yung pulis, ang motibo para ilihis. Ang motibo para linisin, quote-unquote, yung pangalan niya at absueltuhin yung sarili niya. Paglilinaw ni Manong Tidpailon dito kay Calinisan, gusto di umanong ilihis at i-divert ang isinasagawang investigasyon sa NAPOLCOM at DOJ para linisin ang kanyang pangalan sa halip na idiin ito sa kaso. Ibig sabihin, lumalabas na guilty siya sa mga akusasyon sa kanya kaya tinangka niyang bayaran ng NAPOLCOM at gawin pang sariling abogado. So again, para lang mas klaro Commissioner, so gusto niyang maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito. Nang sa ganon, diyan pa lang sa magiging report ninyo, hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ, ganun po? Tama po, at balak pa kong gamitin akong abogado o kaya pong mga abogado na dikit po sa akin. Ayon kay Calinisan, hindi direktang tumawag at nag-text sa kanya ang nasabing tao. Una ay yung bossing mismo ng sabong, pangalawa ay kapatid mismo ng nasabing opisyal ng local executive para kumbinsin siya sa kanilang pakay. Yun lang pong isang dating opisyal ng local government ang tumawag talaga sa inyo, just to make it much more clear po. Yung pong sa una, yung pong bossing ng sabong, tumawag po yun. Hindi po yung nag-text, tumawag po yun at ang tinawagan po niya isang taong sobrang dikit sa akin. Okay. Yung pong pangalawa, ang nag-text po sa akin ay yung kapatid
nung local government executive. Okay. At ang tumawag din po sa taong close sa akin ay yung pong kapatid. Sa huli, matapang na sinabi at nagbabala si Kalinisan na huwag na silang magtangkapan na lumapit at suhulan ang Napolcom dahil hindi sila masisilaw sa salapi. Sa halip, mas mananaig sa kanila ang mabigyan ng hustisya ang mga kaanak at biktima ng mga nawawalang sabungero. Uulitin ko po, Sir Ted, at doon po sa dalawang grupong nagsusubok po lumapit sa atin para hilutin po ang mga bagay-bagay. Huwag niyo na pong subukan. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Pinalaki po ako ng tama ng aking mga magulang, pinalaki po ako ng tama ng aking lola. May takot po tayo sa Diyos. Hindi po tayo nasisilaw ng pera. Huwag niyo na pong subukan. Hindi po ako takot sa inyo. Tutuloy-tuloy lang po ang investigasyon namin dito. Klaro po ang utos ng presidente na no stone unturned. Klaro po ang obligasyon ko sa taong bayan. Klaro po ang obligasyon ko sa ating Diyos. Kailangan pong imbestigahan ito para magkaroon po ng hustisya ang mga taong 4 na taon na kung naghahanap nito. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sino kaya ang mataas na opisyal ng PNP at makapangyarihang tao ang tinutukoy ni Napolcom Commissioner at Executive Officer Rafael Kalinisan na nagtangkang lumapit sa kanya para suhulan ng malaking salapi kapalit ang pag-absuelto o linisin ang kanilang pangalan sa isyu ng missing sabongero. Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. At nakiusap, baka pwedeng paratingin yung mensahe sa akin kasi hindi daw ako sumasagot. Totoo, nababother ako. Kasi meron kang kasibihan, very brave yung paglapit nung dalawa. Totoo lang din ay naiinsulto ako. Kasi siguro naman dapat alam na ng lahat una na hindi tayo nababayaran, wala tayong kinakatakutan, at patas tayo dito. Kung anong laman ng ebidensya, kung anong makita natin sa ating investigasyon, yun ang magiging basihan ng ating desisyon. Pwede nyo po bang, at this point po, pwede nyo po bang i-identify yung mga binabanggit nyo na yan? Siguro sa kasalukuyan po, hindi naman dahil sa ayaw kong banggitin o takot akong banggitin mga pangalan nila. Totoo, gusto kong banggitin. Pero it is, I think, more prudent to first keep quiet about this, at least for the names. Kasi ako yung magdedesisyon nung kasong ito yung admin case kasama nung buong Napolcom and Bank. Ayaw kong magkaroon ng ibang kulay. Pero I think obligasyon ko kasi na sabihin sa publiko na may ganitong ganap. May 1 linggo ko nang dinidibdib to. Nung nag-file si Totoy sa amin nung Lunes, totoo lang, pinag-iisipan kong sabihin na noon Pero it is not about me. Itong pangyayaring ito, itong paglapit nila, it's not about me. It is about people looking for justice. It is about someone filing a case here in the National Police Commission. Kaya tumahimik ako. Pero after 1 week, di ko matiis I think it's my obligation to tell the people na ganito ngayon nangyayari for utmost transparency. Pero yun, with also the reassurance to the Filipino people na wag kayong mag-alala, hindi po tayo mababayaran, hindi po tayo atras, tuloy lang po ang investigasyon, tuloy po ating pagdinig, tayo po ipatas. So kung kinakailangan absueltuhin yung mga pulis na to, dahil walang ebidensya, so be it. Pero kung kinakailangan pong may maging accountable po dito to the point of them being dismissed from the service, then so be it. You will cross the bridge when we get there. Attorney, yung sinasabi niyo po na very brave po itong pareho, both camps, no, na lumapit sa inyo, no, parang syempre nagkokontrahan ito, isang pabor dun sa mga pulis, isang kontra. Yung the mere fact na ganun sila ka-brave para i-approach po kayo or i-approach someone close to you, tingin nyo both are from powerful or may mga powerful backers po ba itong mga ito? Let me clarify, no? Yung pangalawa, technically, hindi naman sa kumukontra siya Hindi siya sa kontra pulis Ang motibo nung pangalawa, sabihin na lang natin na mukhang mai-implicate
yung isang local government executive, yung isang former local government executive. So ang motive nun is na dumipa ako to get me as a lawyer or someone very close to me to help them clear their name, quote unquote. I don't want to comment if they are involved or not. Sabihin na lang natin na everything is being investigated at medyo nakaka-insulto naman na ang gagamitin mong abogado ako o yung mga abogadong dikit sa akin, that is very insulting. Dapat pakatas tayo, hindi tayo nababayaran at wag ganun kasi anong gusto mo paratingin. So kaya kung hindi ko man nireplyan siya sa text, yung dalawang grupo na ito, kung makaabot ng mensahe sa kanila, huwag niyo na akong subukan. Pangalawa, sa mga taong gusto pang magsubok, huwag niyo na rin akong subukan. Parang awan niyo na ako. Yung sinasabi niyo pangalawang grupo, parang ang point is trying to divert kasi parang pinapangunahan na po na yung baka possible involvement ditong former local government executive kanyo. Tama po yun. So ang dinidiktik po niya isang particular na pulis na kasama rin naman sa iniimbestigahan, pero ang motibo iba. Hindi para idiin yung pulis, ang motibo para ilihis. Ang motibo para linisin, quote-unquote, yung pangalan niya at absueltuhin yung sarili niya. Kumbaga, ang motive hindi para magbigay ng tamang impormasyon, ang motibo para ilihis yung investigasyon. So again, para lang mas klaro Commissioner. So gusto niyang maiklaro yung kanyang pangalan na wala siyang kaugnayan dito sa pagkawala ng mga sabungerong ito, nang sa ganon, diyan pa lang sa magiging report ninyo, hindi mababanggit ang pangalan niya o ang pangalan niya ay cleared in case lang na humantong sa criminal investigation sa DOJ, ganun po? Tama po. At balak pa kong gamitin akong abogado o kaya pong mga abogado na dikit po sa akin. Sige po. Ako naintindihan ko itong sinasabi ho ninyo, Commissioner, na hindi muna kayo magbabanggit ng pangalan. Pero itong mga nakikinig sa atin, alam nyo na ho, wala naman tayong control sa kanila. Taga saan daw ho ba itong region? Clue, pahinging clue. Di ko alam kung pambira ka talaga, Boss Ted. Alam mo, na-idol talaga sa mga tanungan mo . Ako yung taga-subaybay mo noon pa. Sabihin na lang natin na malapit sa Metro Manila. Okay. Siguro. Opo, sige po. Opo, malapit sige sa po. Metro So Manila. hanggang doon lang po muna tayo. Sige. So sige. Ganito Ilang po. oras? Ilang oras ang biyahe? Depende kung baradong NLEX. Oo. Anyway, sige po. Commissioner, ganito po, no? Opo. Ito pong mga taong ito, sa telepono lang po ito at text. And then, yun lang pong isang dating official ng local government ang tumawag talaga sa inyo. Just to make it much more clear po. Yung pong sa una, yung pong bossing ng sabong, tumawag po yun. Hindi po yun nag-text, tumawag po yun. At ang tinawagan po niya isang taong sobrang dikit sa akin. Okay. Yung pong pangalawa, ang nag-text po sa akin ay yung kapatid nung local government executive. Okay. At ang tumawag din po sa taong close sa akin ay yung pong kapatid. Opo. Yun ho bang close na iyan ay close po sa inyong trabaho dyan sa Napolcom o personal po na close? Yung pong personal po na close. Naintindihan ko po yung tanong. Okay, Personal sige po po. na. Opo, sige po. Sige, so ngayon, ginagawa po ninyo ito kaninyo para malaman po naming lahat. Opo. At kami po nagagalak din na ito po inyong inilalahad. Kung sila po nanonood ngayon o manonood mamaya sa replay nito, ano ang inyong mensahe po sa kanila, Commissioner? Uulitin ko po, Sir Ted, at doon po sa dalawang grupong nagsusubok po lumapit sa atin para hilutin po ang mga bagay-bagay. Huwag niyo na pong subukan. Ako po yung nakikiusap sa inyo. Pinalaki po ako ng tama na aking mga magulang. Pinalaki po ako ng tama na aking lola. May takot po tayo sa Diyos. Hindi po tayo nasisilaw ng pera. Huwag niyo na pong subukan. Hindi po ako takot sa inyo. Tutuloy-tuloy lang po ang investigasyon namin dito.
Klaro po ang utos ng presidente na no stone unturned. Klaro po ang obligasyon ko sa taong bayan. Klaro po ang obligasyon ko sa ating Diyos. Kailangan pong imbestigahan ito para magkaroon po ng hustisya ang mga taong 4 na taon na kung naghahanap nito. Well, yan na naman kung pag-uusapan natin, no? Updates from The Hague. Naghahain po noong bago matapos ang linggo, last week, ng isang motion ang abogado ni Tatay Digong na humihingi sa hukuman na wag muna magdesisyon dun sa kanyang hinihinging interim release. Now, ang sinasabi niya, meron daw mga dokumento pa na hindi na ipipresenta ang prosecution, dahilan kaya hinihingi niya na wag munang magkaroon ng desisyon ang hukuman. Well, ako naman po hindi ako abogado dyan, so malaya akong makapagsasalita at wala naman po siguro sa inyo na magdududa sa aking pagmamahal kay Tatay Digong. Nababahala po ako sa ganyang motion. Bakit? Unang-una, ang motion po para magkaroon ng temporary na pagpapalaya kay Tatay Digong ay nagmula sa kampo ni Tatay Digong. At ang dahilan kaya natin hinain yan ay dahil nais natin na sa lalong mabilis na panahon, magkaroon ng alternatibo dito sa detention ni Tatay Digong sa The Hague. Now, alam ko naman na maraming dapat ayusin dyan at pangunahin dyan sinong bansa na tatanggap sa kanya. Nauna nang napabalita na yung Australia na pinanggalingan din ni VP Sara ay humindi daw, bagamat ang sabi naman ni Inday Sara, wala naman tayong hinihinging interim release sa Australia. So hindi niya maintindihan bakit meron pagtanggi. Ngayon papunta na naman si VP sa South Korea, hindi ko alam kung siya ay makikipag-ugnayan sa mga otoridad doon para sa interim release, pero malinaw na sa ngayon, baka wala pa talagang tatanggap na bansa para kay Tatay Digong at isa yan sa dahilan kung bakit pinagpapaliban ng depensa ng abogado mismo ni Tatay Digong yung desisyon para sa temporaryong pagpapalaya sa kanya. No? Well, uulitin ko lang po kung ano talaga ang track record ng ICC. Ang track record po, wala silang kahit sinong binigyan ng temporary liberty habang dinidinig, at least kung yung mga nasasakdal ng war crimes at crimes against humanity. Ang nabibigyan lang nila ng temporary release ay yung mga nasasakdal lamang dun sa mga tinatawag na crimes against administration of justice. Pamimeke ng mga testimonya, pananakot sa mga testigo, yun ang nabibigyan na panandaliang kalayaan. Pero pagdating sa core crimes, yung mga crimes against humanity at war crimes, wala silang nabibigyan. Siyempre, sinabi ko na nung minsan, na ulitin ko, hindi ito makatarungan. Kasi ang proseso sa ICC, nakakulong ka na, wala pang probable cause. Kasi yung probable cause, yan ay pagdidesisyonan pa lamang ng pretrial chamber pagdating ng confirmation of charges. At pagdating naman kay Tatay Digong, abay, tinakda ang confirmation of charges 6 na buwan matapos siyang makidnap. So yung 6 na buwan na siya nakakulong papunta ng confirmation of charges, ay wala siyang kalayaan and yet wala pa siyang kaso ni wala pang probable cause. At sa Pilipinas nga, hindi naman po pwedeng makulong ang isang tao hanggang walang probable cause na nadesisyonan ng mga piskal matapos ang preliminary investigation. Pero dito po sa The Hague, yung preliminary investigation, hindi po para sa probable cause. Ito ay for good reasons lamang para mag-issue ng warrant of arrest. At doon pa sa confirmation of charges, malalaman kung may probable cause. Kaya sinasabi ko na hindi makatarungan ang sa ICC kasi nga po, wala pang probable cause, wala ring temporary release ang mga akusado. Hindi tama yun. Kung wala pang probable cause, dapat wala munang nakakulong. Dapat yan, bigyan sila lahat ng temporary liberty kasi wala pa namang probable cause laban sa kanila. No? Pero ang siste talaga, nasa lungat sa siste ng mga naunang UN tribunals for the former Yugoslavia at saka para sa Rwanda, itong ICC hindi nagbibigay ng provisional release. Kaya lang tayo maasa na mabibigyan si Tatay Digong ng panandaliang kalayaan ay dahil siya yung kauna-unahang 80 anyos na nasasakdal dito sa ICC na meron pang kung ano-anong mga sakit. No? At sa tingin ko, sapat na dahil naman yan para siya ay mabigyan ng temporary release. Pero ang abogado ngayon ni Tatay Digong nagsasabi mukhang hindi sapat na dahilan yung kanyang edad at saka yung kanyang kalusugan. At meron pa daw mga ebidensya, mga dokumento na inaantay na dapat ipresenta ng prosecution para madesisyon ng korte yung issue nga ng temporary release. Hindi ko alam kung ano yung mga dokumentong yan. Pero in the first place, tayo humingi niyan.
kampo ni Tatay Digong humingi. Bakit tayo rin ang magiging dahilan para isang tabi ang desisyon dito sa temporary release? Well, syempre, isa lang ang naiisip ko, kaya ginawa ito ng mga abogado, na hindi mapagbibigyan ang temporary release na hinihingi natin. Pero sinasabi ko naman talaga, ang track record ng ICC, hindi yan nagbibigay ng temporary release. So, hindi naman natin siya sisisihin kung hindi mabibigyan yan. Kasi, pag lumala rin ang mga health issues ni Tatay Digong, yung minsan na hindi napagbigyan ang temporary release, ay hindi naman po yan balakid para later on, kung mayroong mga bagong circumstance, mabigyan siya ng temporary release.